Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio o sa Tibuok Kapupudan nga Pilipinon, alas 8:05 sa Kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalaan, maayong adlaw, kumusta? Welcome sa atong Wednesday episode sa Newsline. Miyerkules, tunga-tunga na sa semana, June 17, 2026. Niya nasab kining atong radio magazine program, nga atong giuluhan og Newsline. O kining inyong alagad, inyong kabantay, June Carillo mo'y makiguban kaninyo hangtod sa alas 9, karong buntag, sa atong tulumanon. Unahon na to ang kahimtang sa panahon. Kung nakapaminaw mo sa balita ganiha ni Ramsa, di pa lamang dugay, gingon nga doon ay LPA o low pressure area, kapanto pa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ako gidayon ning gitanaw sa Zoom Earth, live satellite. Tuwa pa ning dapita sa kadagatan dool sa Papua New Guinea. Layo pa ni kaayo. Kay ang PAR o Philippine Area of Responsibility na aramanis mga 1,000 ka kilometros east sa labing duol nga yuta sa Pilipinas. Suha pa ni. Tuwa pa tingalinis mga 2,000 ka kilometros. Unawa pa say siguro kung kining maong LPA, mayo untag dili ni mahinayon into a tropical storm or tropical depression. Kapan sa gihapon easterlies o mga localized thunderstorms matud pa sa Weather Bureau sa pag-asa ang atong masinati dinhi sa nagkalaing-laing bahin sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kunya perting inita gihapon ng adlaw, init sa gihapon o igang tungod kay ni naman ta sa El Nino. Doon na El Nino phenomenon, init kayo ang sea surface, yung kanang dagat. Kanya mo na'y mapadpad sa hangin mga higala nga easterlies mo, paingon na din hinato, alimuota. At nagkaroon ko niya, doon ay hulga sa uwan, gumikan sa localized thunderstorms. Sinauton ta makabantay lang takon,
kusog o kalit kayo ang uwan, tingali baya og simbako lang, muawas ang atong kasapaan para ba na matarong ang mga flood mitigation projects gumikan kay gikurakot man lagi. Gikurakot ang budget alang sa mga proyekto sa flood control. Ato paning ipa-imbestigar pero na busy manguda nining mga panagbangi ron dito sa Senado ug ingon man mahitungod sa umaabot nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kunya na sa July 6. Kung way mga kakulian, July 6 magsugod ang impeachment trial. Ang uban ng utana kano sa aman diay magsugod ang investigasyon may tungod sa flood control projects. Di tagi na kalimtan. Tingaling magsalig na lang ning mga nahilambigit sa pangurakot mga higala nga nalingaw sila sa impeachment. Nalimtan na nila nga doon ako'y 25% gikan sa flood control kickback. Diri na ta sa balita mga higala. Kapin 42,000 ka mga drivers, especially mga drivers sa mga motorsiklong for hire. Kining na masahero, nagkarga og mga pasahero og kadtong naghatod og mga pagkaon. Sama nining Maxim o Grab. Mga drivers sa mga taxi o TNVS, kining Transport Network Vehicle Service. Kanang Grab, doon ay duha na, Grab Food. Mga pagkaon ng ihatod, doon na sa Grab nga di pasahero, Grab Car. Kanya doon na sa mga kompetensya ang Grab. Kapan ang Grab mong sikat kaayo, munang maoy dali na kong mahinumduman. So, kining mga drivera, mga higala mo na'y giatagan o hinabang sa DSWD tag 5,000 hangtod pa ni ugma adlang Huwebes. To be exact, 32,149 transport and delivery drivers in Cebu. Kabahin ni sa gitawag nga uplift framework strategy sa gobyerno nga gipatuman sa DSWD. Ang payout o pagpanghatag ikatakda kutob pa ugma Hunyo 18 naa ni sa SM Seaside City Cebu Sky Hall. Specific ang grupo, mga motorcycle drivers, kining mga driver sa motorcycle taxi, delivery drivers, ingon man TNVS. Kadtong mga wa mahiapil sa lista mga higala ng mga driver, unya nagtuo mo nga angayan gyud unta nga makadawat sad mo. Nining hinabang sa gobyerno nga tag 5,000 nga gipaagi lagi sa DSWD. Palihog adto mo dito sang atog reklamo sa inyong respective nga mga opisina. Kay ang mga opisina ninyo, panalitan opisina sa Grab, opisina sa Maxim, o baka opisina sa kanang inyong korporasyon, kanang inyong kumpanya sa taxi. Kaya apil man sad ang mga taxi drivers niini, palihog adto mo sa inyong opisina, o niya pangutana dito, ngano wa man ko maapil sa lista nga pariharaman ni mga driver, pariharaman mi nga dunay tiyan. Dunay tiyan nga sudlag pagkaon, magkutoy ang tiyan, kinahanglang mukaon sad. Kini mga higala nga moong hinabang, dili ni pangampanya kundi mitigation ni sa atong krisis sa ekonomiya nga nahiaguman sukad ni atong pag-ulbo sa gubat dito sa tunga-tungang sidlakan, dito sa Middle East. Krisis sa ekonomiya, bisag watay apil sa gubat, apan nahimo tang collateral damage, doon na tay collateral damage. Kung sa kuan pa ni, kanang duwa pag julin, ang gitirahan dili mo inaigo. Apan, naamong, nalaping ta. Lumikan lagi kay wa man makaagi sa Strait of Hormuz ang mga barko nga gikargahan sa gasolina, diesel fuel, ug uban pang petroleum products. Kay nahadlok man nga tingali og bombahan sa Iran nga gustong mubawas nining pagpamumba sa Amerika nila. So mo na inahitabo kay galaan nganong nakrisis sa ekonomiya og ni mahal ang gasolina, crude ug uban pa, and by virtue of the so-called domino effect, tapagan na sad ang uban nga mga produkto ilabi na ang matag-adlaw na to nga pagkaon ug uban pa nga kinahanglanon. So mo na nahitabo mga higala nga ang gobyerno agig pagtabang
Milusad sila niining mga programa sama sa pagpanghatag, pag-payout sa nagkalain-lain nga mga sektor sa atong katilingban. So, may na lang na, no? Ailan na ninyo scatter ang kuan, inyong madawat, ngalig mga ambisyon sa mga 100,000 ang inyong 5,000, inyong scatter, wa na lang gid hinoy ikapalit og bugas. Sa laing bahin, mga higala, din higihapon sa ato. Natandog ko nining balita nga bisan pa sa mga reforma sa balaod mahitungod sa pagpanagop o adoption. Magsagop kag bata katong mga way anak bitaw nga mga magtiayon. O bisan og nag-live-in o kanang nagpuyo-puyo lang without the benefit of marriage. Pero mingaw kay wa sila'y anak. Gusto silang managop. Apan ang makatandog mga higala tungod kay kining pagpasagop o mahimo na gining tawgon og papamaligyag bata. Daghan ra tingali kay silag anak, ilang ipamaligya niadtong mga way anak. Nabalaka ni ini kining ahensya sa gobyerno nga gitugyanan sa pagkontrol ni mga higala. Kung buti pasabot mo ang National Authority for Child Care o NACC. Tungod kay ang NACC mga higala padayon nga nagmonitor karon sa daghan nga mga Facebook pages nga dinanha diha murag ila nakita nga naa diha ang negosyo sa pagpamaligyag mga bata. Ang hepe sa NACC, akong balikon, dili ra ba kayo familiar ning maong ahensya mga higala? Kay bag-o man eh. National Authority for Child Care, NACC. Ang head nini sa Central Visayas nga si Concepcion Solera, mitaho ang ilang ahensya nagmonitor karon sa 23 ka mga Facebook pages nationwide. Nga ilang gidudahan nga naa diha nag-facilitate ang illegal adoption. Samtang sa samang higayon nakig-coordinate siya sa mga o sila sa rescue operations alang ni mga bata nga posibleng biktima sa child trafficking. Ang legal adoption gitugot ni no kay legal. Wa na ginay bayad kaniadto anha na ipaagi sa korte karon na ana sa NACC. Matud pa ni Solera kining hepe lagi sa NACC din sa Kabisayan nga mga 11 ka buwan ngadto usa ka tuig mahumana na nga mao nga proseso ug maka-adapt na mo og mga bata. Pero ayaw lang mo og bayad. Ayaw lang mo pamalit og bata kay gihimo na noon ning negosyo sa mga ginikanan nga tingali ka boss. Naglisod sa kwarta o makaha ka ng daghan na kaig bata. Panalitan ko ng mga ang mga ginikanan nga dunay mga tagnapo, 12 ka mga bata. Mingon tingali nga baligyaan ni nako upat napay 8. Napay mahibilin. Pero sa samang higayon naluwas migikan sa kawadon. Ang balita nag-ingon nga bisan pa sa mga reforma na gihimo ng legal ang adoption free of charge, illegal adoption arrangements continue to persist through direct placement deals and social media schemes. Mabasol sa di ay gihapon ang social media mga higala sama sa Facebook. Kinilaging social media dunay mga bintaha, dunay mga disbintaha. Dunay advantages, dunay disadvantages. Ni sayo na lang ang komunikasyon nato karon sama pananglitan nining atong gigamit. Kini man ta sa Facebook Live, mahog man tag internet radio, pero dili man ni purely internet radio kay kombinasyon man ni sa Facebook nga usa ka social medium ug ingon man sa traditional media. Naaman po'y radio station nga naagyo transmitter nga nag-radiate sama pananglitan ni ining atong hookup station o carrying station nga South Radio, the sound of the South, 102.9 megahertz. Naa diha ang atong amigo, and by the way akong i-shout out di si Ray Quijano Alquizar. Daghang abilidad ni Ray, gawas nga
maing laki ni nga technician sa radyo, may sa dining mo report. Kadungog kong report ganihan ni Ray Alquizar, mura rabag announcer og tingog. Newsline! Newsline! Kunya kay risang atong kinon sinisa diri kay mo programa man sa ni. Lain-lain hinoon ang ilahang kuan, lain-lain ang ilahang forte, pero puro ni mga gwapito og mga buutan. Akong gidaig-daig ni ako mga technician, mga igala para dili nila ikingkoy akong tingog nga mabati diya sa inyuhang nahimutangan. Bonay basic gyud nga leksyon sa usa ka announcer mga igala ako sa ning lakbitan na basic na nga leksyon bago pa ko nagsugod pagka announcer. Ang usa sa gitudlo gyud atong akong mentor ningon siya, ayaw gyud awayan ng technician kay kung radyo lang tingog lang nimo, mahimo na nilang kingkuyon, i-chipmunk ang imong tingog, kung lagot na sila nimo. Na sa laing bahin, kung makita yung ka, parehan ining ato, makita naman ta. Mura naman tag TV. Eh makita man ta sa Facebook Live. Yun sila nga, kung amigo ni mong technician, dipinsahan yung ka na, ka namang himuta ka, dili yung ka niya i-on air. Pero lagot siya nimo kay bugiro ka garbuso ka. At tulon yun nga kanang maghiwi imong naong mo na ipakita dito sa publiko. So, basic. Pero kining ako dili ni daig-daig aron mo sip-sip ko sa akong mga technician kun dili tinuod gini. Tinuod gini nga mga ambungan ng akong mga technician kinon sinisa diri sa studio. Unya Ray Quijano Alquizar sa South Radio Karkar, puro mga ambungan. Di lang ako butangag kaayo kay tingalig dili na pod katuuhan. Ambungan lang. Di lang butangag kaayo. 21 minutos pasado alas 8. Unang bahin pa lang sa atong tulumanon, apan dili ta magpatakag tabi din unya dili na hinoon ma-air ang atong mga sponsors. Newsline. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural. May gipiling edad, tanan mahimong mainom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika,
hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Yeah. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto-Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok, mawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok pinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto-Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy health drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba.
nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Coffee Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad-smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Coffee Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Coffee and bring health into your home. Bring health into your home. Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang mukita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement. Newsline. Balik ta sa itong tuluman ng Newsline, alas 8:30 na mga igala. Karon sa itong balita nga hisgutan, balita gikan sa Manila o sa Kauluhan. Ang Sandigan Bayan 2nd Division may suspenso kang Senator Jinggoy Estrada. Nakadungog naman ta nga si Senator Jinggoy Estrada na aron sa prisuhan, pero gikalibgan pa og unsa man kanang suspendido ba siya o padayon nga siya giila nga senador. Senador gyapon siya apan kanang giingong pagsuspenso sa Sandigan Bayan niya for 90 days at least, 3 ka buwan. Ang buti pasabot niya na mga higala mao nga dili na siya maka-perform sa iyang katungdanan isip legislator o isip sakop sa Senado. So dili na siya maka-appeal sa pagpanday og balaod, dili na sab siya maka-appeal sa pagka-senator judge para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kabahin sa maong suspension mga higala, order gikan sa Sandigan Bayan. Akong kutloon, accordingly, in view of the foregoing, this court, meaning ang Sandigan Bayan, hereby orders the suspension pendiente lite of accused Senator Jinggoy Ejercito Estrada from his present position as Senator of the Republic of the Philippines and from any and other public office which he may now or hereafter be holding for a period of 90 days. 90 days ang duration sa iyang suspension. From receipt of this resolution, which shall take effect upon the finality of this resolution, a portion of the 2nd Division order or resolution reads, no? So, monay portion sa pagsuspenso kaniya o order pagsuspenso kang Senator Jinggoy Estrada pending awa pa mahusay na iyang kaso. 90 days suspended siya. Unsa man kahimtang sa Senado ron, kung unsa may significance ni mga higala, kini magpasabot nga 23 na lang effectively ang atong senador karon, bisan og originally 24 ang senador. Wa pa man suspensoha si Bato, bisan og siya nagtago-tago, ug dili pud siya expected nga mo appeal sa mga proceedings, mga deliberation sa Senado. Namuto unsa kahay kuan pleasure sa kinatibuk ang Senado mahitungod niining pagkabutang karon ni Senador Bato de la Rosa. Pero mga higala karong adlaw, June 17, karong alas 9, nikahuman gid ining atong programa mahimong Mananao Most TV kay scheduled nga magsugod ang Senado sa gipatawag ni Presidente BBM nga special session. Makapatawag ba di ay ang presidente og special session? Mao na mga pangutana sa daghan natong kaigsuonan ngano manghilabot man siya, executive man siya, ku equal branch man ang Kongreso ug Senado. Sa ato pa mahimo dayang iyahan ng awhagon nga pag special session mo diha bisan og nag-recess mo. O matawag ba pagpanghilabot nga 3
co-equal branches of government man ang niya sa Pilipinas. Executive, headed by the President. Legislative, composed of the two houses of Congress. Ang lower house o ang upper house nga mao ang Senado. And judiciary nga girepresentahan sa Korte Suprema. Co-equal branches ni. Supposedly, dili ni maghilabtanay, gawas lang kung gikinahanglan na gyud to resolve a crisis para nga dili pod madiskaril ang panggobyerno nato sa Pilipinas. But normally, co-equal. Sa pangutana, mahimo ba di ay makapatawag ang presidente og special session? Ang tubag, yes. It is entirely normal for a president to call Congress into a special session. This is a standard constitutional tool used worldwide. Standard ko nun naandan ko nun nga buluhaton nga pinasubay sa konstitusyon ug i-practice ni worldwide. Dili lang ta maghisgot sa ubang nasod atong unang hisgutan ang Amerika. Dito sa Amerika, mga higala, ang presidente magkapatawag og special session sa Kongreso nila o sa Senado. Dinisad sa Pilipinas, kay gisuon-suon raman ta sa Amerika, makakapatawag sad ang presidente. Unsa may higayon nga mupatawag ang presidente og special session to resolve crisis, fast-track emergency legislation, or deal with appointments. For example, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. opisyalmente nga may pakanaog sa Proclamation number 1318 convening Congress for a special session to resolve a Senate leadership dispute. Naamantaan ng leadership dispute kina may Cayetano Block, dunay Gatchalian Block. So, patawag og special session aron ma-resolver ni. Unya makapadayo na ang Senado sa trabaho pag-legislate. O kung maabot na ang scheduled nga impeachment trial ni Vice President Sara, manglingkod sila isip mga senator judges ug ilang husayon ang mga kaso sa impeachment batok ni VP Sara. So normal ni magkapatawag og special session ang presidente to resolve a crisis, panalitan Senate leadership dispute, pass priority social protection bills, pananglitan ka ng mupasar sila o kinahanglan silang dinalian yun nga mupasar og budget para ihinabang sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao. Unya, act on military appointments before they lapse. Naamang mga mang-retire, mga higala nga mga Army, Navy, Air Force generals nya sa PNP sad na ay mang-retire kinalang pulihan na doon ay i-appoint nga bago puli sa mang-retire. Unya mo lapse ng ilang appointment kon muungot sa gridlock ang atong baybalaoranan sama sa Kongreso ug Senado. Ang Kongreso hinuon wa may gridlock pero ang Senado na duha ka grupo sa mga senador nga nag-claim nga sila mo'y rightful nga mangulo sa Senado. Akong balikon, ang grupo ni Alan Peter Cayetano nga mi-insister nga siya gihapon ang legitimate subay sa konstitusyon nga Senate President. Kunya kining ilang gitudlo nga chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pia Cayetano, mo gihapon apan giusab naman na kay ni adtong Hunyo 3 nahimo namang mayoriya ang grupo nila ni Win Gatchalian. Sa dihang nibalhin dito si Senador Chis Escudero. 12 ra hinuon sila mo nang wa sila makapili og Senate President kay ni acknowledge silang kinahalag 13. Apan sa pag-constitute og quorum, ilahang gibarugan ang Avellino versus Cuenco nga decided kay sa Korte Suprema nga mahimo ra sila nga mag-reorganize. Doon na ra sila quorum kay nakuha na nila ang 50% plus 1. Kung mao na mga higala nga karon, naghuman gid ining atong programa alas 9, scheduled nga mag-special session na
agig pagtubag nining proklamasyon ni BBM nga pag special session mo diha aron makatrabaho ang Senado, resolve a crisis on Senate leadership. Dunya pasar mo gikinahanglan nga mga balaod nun aron nga matabangan nato ang mga biktima sa linog dito sa Mindanao. Dunya kanang mga appointments maaprobahan na, no? So ang duha gyud kabay balaoranan mga higala, ang Senado alas 9 karong buntag magsugod sa ilang special session. Ang Kongreso, the lower house, magsugod sad sa ilang special session unya sa alas 3 sa hapon. Panasayod kung dili kay controversial ang ubos nga bay balaoranan kay wa may dili man duha ka faction ang lower house. Wa may duha ka grupo nga ni-claim na ako yung speaker. Kami mo ikuan, kami mo rightful di ana nahitabo sa Senado mga higala. Og isip update sa Senado samtang wa pa ang special session karong alas 9 ni dangop na daan sa Korte Suprema si Senator Alan Peter Cayetano. Nidangop siya sa Korte Suprema aron paghangyo sa labang hukmanan nga ideklarar nga siya mao gyud dunay katungod sa pagka Senate President. Dunay daghang mga nagduda nga nganong wa man nimo dangop daan si Alan Peter Cayetano kaniadto pagpangayo katinawan sa Korte Suprema karon naman lang mura mag iyaha mang gustong pugnan nga mag special session. Gusto niya nga ang Korte Suprema moingon, hoy, Senado, ayaw sa mong special session ha, kaya di apay gipadangat si Alan Peter Cayetano, amo sa ning estudyuhan. Pero daghan sa nagtuong dili manghilabot ni ini ang Korte Suprema mga higala, kung moingon lang nga, pasagdan lang mo diha, o kinsay daghan ninyo, mo ay mayorya. Kanya karon kay jutay na malaning grupo ni Alan Peter Cayetano, labi pagyod nga sa special session karong adlaw mga higala, karong buntag, ipaabot nga mo 13 na ni sila, labing menos mo 13 na, kay mubalhin na dito si Escudero Mantoy ika-12, karon mubalhin na sad si Senator Joel Villanueva. So ma-13 na ni sila, o kung ma-13 na ni sila, di na kinala manghilabot ang Korte Suprema. Klaro na nga ang 13 is 50% plus 1. Kung mo insister gyud sila nga 24 man ang senador, bisan pag ni suspenso na ang Sandigan Bayan ni Jinggoy, 23 na lang. Pero mayon sila 24 gyapon, senador gyapon na. Sige. 24 atong tungod 50% is 12 plus 1 13. Muabot ganis Joel Villanueva dito karong buntag mo na atong bantayan. Matrisi na sila. O dili na Senate President pro tempore lay ilahang mapili kundi permanente na gyud. Dili na pro tempore nga Senate President. Si Win Gatchalian ba? Ibalik ba si Tito Soto o kinsa? Laing development day mga higala ni atong June 3 ang ipili sa grupo nilang Win Gatchalian nga mangulo sa Senate Blue Ribbon Committee mao si Senator Erwin Tulfo. Pero doon ay balita mga higala nga usbo ni nila ang ilang ang himuong Senate o Blue Ribbon Committee Chairman sa maong powerful committee sa Senado mao na si Senador Kiko Pangilinan. Kagahapon mga higala doon ay gi-schedule unta itong Blue Ribbon Committee hearing sa grupo nilang Cayetano, nilang Alan Peter, nila sa iyang igsuon nga si Senator Pia Cayetano, apan daghan nga mga kauban nila nga wa manambong, dito ni sila sa gawas sa Senado, marag usa ka restaurant ang ilahang gipili nga venue apan wa man mga bot, so nahimo na lang to nga kanang presscon. Pagkikinabi sa media na lang imbis nga Senate Blue Ribbon Committee hearing. Og dito ang mga kanhi aid kani tunugyanan ni Zaldico kining naila nga mga unsa na may atong ingan ini nila ex-marines kanhi bodyguards ni Zaldico o mga maleta boys ba kay maleta man ang ilahang gihisgutan
gisugo silang saldi kong mga hatod og mga maleta sa nagalain-laing mga tao. Sumuna nga hastas kiko pangilinan gipasang inlan nga gihatdan nilang maleta. So ingon ni ana mga higala ang sitwasyon karon muna nga daghan kayo ang expected nga mananaw sa TV karong taon-taon. Unsa gyud mahitabo? Kay mag-special session man sila pursuant to the proclamation ni BBM pagpatawag og special session nila apan in an attempt nga dili ni mahinayon nidangop na gyud kagahapong adlaw si Senador Alan Peter Cayetano sa Supreme Court ug nang hinaot nga mo intervene ang labang hukmanan nga mupugong unta nga hoy Senado ayaw sa kay di apay gi-file si Senator Alan Peter Cayetano nga pagpakisayod kung siya ba gyud ang angayan nga mag-Senate President o si Win Gatchalian ba? Ang ilang grupo ba mo'y rightful? O naisubay sa batakang balaod? Uwa ni may subay ang ilaha, ang grupo ni Win Gatchalian mao'y rightful o naisubay sa batakang balaod. Pero daghan ang mga legal luminaries, mga law deans o mga banggiitang abogado nga nagtuo dili manghilabot ang Korte Suprema. Moingon lang nga, kiyugpos lang sa mi, inyo haman ang arterya sa Senado, tanawon lang nato kinsay daghan ninyo. Ang labing daghan ninyo sa Senado, mo ay mo constitute og majority. So murag, ang likelihood, kining grupo ni Win Gatchalian mo ay mudaghan kay nagbinalhinay naman, no? Una, si Cheese Escudero, si Mayaging Simana, motong na 12 sila. Ug dayon karon expected si Joel Villanueva nga mubalhin. Na bisag unsay katarungan, nahadlok ba nga prisuhon, nahadlok bang tinud-on sa kaso batok nila, nahadlok ba si Joel Villanueva nga mapanihan jinggoy nga adto na pud sa prisuhan, o kaha konsensya gyud niya sama sa giingon siyang amahan nga si Brother Eddie sa Jesus is Lord nga ang imong konsensya gyud mo isunda. Ayaw pagsunda og unsay imong kinsay imong mga amigo sa politika, kinsay kauban sa politika o kinsa bay gahulga nimo basta kay ang imong konsensya. So conscience vote na ba ni ang pagtapon niya? Kun mo tapon gid siya tinuod ato ning atangan karong taud-taud mga higala. Apan unya pa ni nga alas 9 nga tingali alas 9 pasado nga makasugod ang kuan. Nasayod kung dunay conference niini ang mga major radio, newspaper o television networks, apil ng mga vloggers, apil na ta nga magpaniid ni mga higala. Naibaw kung gipanid-an na nidaan sa atong abti kaayo nga head sa news department naway lain kundili ang laing gwapito na mong amigo nga si Fred Litihio. Painomdom sa tamang higala, hindi pa tamo padayon sunahan ining aton tulumanon. Newsline. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, parako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug antik ang imong mga manok panabo. Mao gi nakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo, gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, mao ra gyud na nakaayo sa akong mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganisms sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatiak ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Ensumo Plus, organic kapang patay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga nasa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok,
pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan, makatarunganon ng presyo. Insumo Plus is a one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Insumo Plus! Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao ug kahayupan. Makawagtang sa mga langaw ug lamok. Barato ug makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Insumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawg sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Newsline. Atong oras karon kay galaan, 10 minutos na lang sa di pang alas 9. Ninitong ora akong pambitan ninyo ning usa ka vlog ni Pipi Alas na gyapon ni sa Facebook mga higala. Nagisgot ni nining deadlock unining murag ni ungot ba nga dili makalihok ang Senado kay ug unsay lakang sa usa ka grupo mupugong ring pikas. Ang ipasabot ni mga higala mo ang mga faction nila ni Win Gatchalian ug ni Alan Peter Cayetano. Ningon siya, ang kasaysayan nagpakita nga dili lang nagbalik-balik ni repeat itself ang kasaysayan kundi nanungog og nanaway ni nato nganong magpadayon lang gihapon ang ingon ni ini nga panagbangi mga higala. Dili na ni bag-o ang maong mga panagbangi. Mao lang ni ang labing moderno, labing bag-o nga chapter pero kaniadto ra ni. Century old sa ato pakapid-an kagatos ka tuig na ni. Nga dunay panagbangi ang mga politiko, ang mga senador. Ang Malacañang ni patawag og special session karon laging taud-taud na anay special session ang Senado. Aron nga ilaning i-resolver ang pag-ungot sa mga trabaho sa Senado kay duha ka grupo nga nagkabangi. The Cayetano Block and the Gatchalian Block. Kunya mo rabag ka nang naanod na ang atong Senado nga imbis pamalaod ang trabahoon, di na hinuon sila nining klaro kaayo nga pag-determinar ma-impeach ba o dili si Vice President Sara Duterte. Ningon siya, yes, as the nation watches this high-stakes standoff, sa ato pa, kanang murabag tabla. Wa pa maklarog kinsay makadaog, kinsay mapildi. The real theater unfolds not really in the public sessions but in the dimly lit corridors of back-channel negotiations. Back-channel kay sa ato pa, daghan kaayong nagbinirahay ron panalitan ang Marcos camp naningkamot nga mubalhin ni Joel Villanueva sa grupo ni Gatchalian. Samtang ang Duterte camp naningkamot sad nga, oy Joel, ayaw balhin ha. Stay dita diri. Aron didlak lang gihapon eh. Di lang gihapon maklaro kinsay ang ayan nga mangulo. Pero maklaro na to mga higala nga ang administrasyon ni BBM ganahan yun nga ma-impeach ni si VP Sara. Sama sa ako nang giingon nga
Kung dili ni ma-impeach o niya makalansar ni presidente, lisod ning pildihon. Ug kung ma-presidente na ni sa 2028 si VP Sara mga higala, sa ato pang sinultihan, dila rayway labod ini nila ni BBM, kining iya mga sakop, nila Martin Romualdez, kana mga congressman nga nilaban niya, o kana mga senador nga ma-perceive nga dapig niya. Kung makadaog, makalansar niya, makadaog kay mura man og lisod pildihon si VP Sara. Ang perception na. No? So, maningkamot yun, ang Banayng Marcos, as a matter of self-defense and self-preservation, ako may galingkod presidente ron, nga mahadlok man ko adtong future pa. Ugwa pa siguro mga presidente ba? So, gamito niya ang iyang resources. Unsa man ang mga resources? Pananglitan. Kanang pag-agni nilang Chis Escudero og ni Joel nga balhin mo dire. Aron matarong ang impeachment case. Ngano man, unsa may tuyo sa Marcos administration mga higala? Dili nga tikason si VP Sara, kundili klaruhon lang nga mapakita ang mga ebidensya sa prosecution. Kaya ngano man di ay, kung ang leadership sa Senado adto sa grupo ni Cayetano, kinsa gi-perceive nga dapig yun ni VP Sara. Kamao ni. Sama sa ako nang ingon, ang itsura o niya sa Senado kung daghan ang dapig ni VP Sara, dili ta mag-mention ni abot bag 16 aron maka-convict o wa ba ni abot. Proceeding lang sa trial. Kapananglitan, lagi mo ingon ang prosecution nga niami ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte nga kanang iyang bangko daghang kay nagsud 2.4 billion apan 88 million ra iyang gideklarar sa iyang salin. Naadayoy mo object dito pananglitan abogado ba ni VP Sara mo ingon nga objection, Your Honor. Dili mi mo sugot ablihan ng bangko. Moingon dayon ang kun grupo ni Cayetano, moingon tingalis Cayetano nga, okay, di ay gustong ablihan, di asay gustong dili ablihan. Magbutasyon ta. Magbutasyon dayon sila. O nagdaghan silang Alan Peter Cayetano, moingon nga, dili maablihan ng bangko. Ayaw gablihin ng bangko kay daghan man ming nibutar, jutay raman ang nibutar nga ablihan. So, kita nga undecided pa, wa tay pagtuo nga tinuod ba ng pasangil or bakak ba na, gusto tang mahibaw nga, mahibaw na giniron, tinuod bang dako nagkwartas VP Sara diha or gamay ra. Dili man ta kahibaw kay di man pablihan. So, maunay significance. Apan kon ang grupo ni Win Gatchalian maoy daghan, dili kinanglan nga tumuan nila sa VP Sara. Moingon lang nga, sige, ablihin na. Ug doon ay musupak, butasyon. Daog sila. So daog ang ablihan. Inig-abli, makita dito 88 million rabatuod ang iyahang assets o 2.4 billion. Unsa man di ay kung 2.4 billion, unsa may mahitabo? Ang mahitabo niya na mga higala, pangutan-o na sa VP Sara kun, anong kadako man ang inyong kwarta, diin man na ninyo gikuha. Tungod kay ang presumption mga higala sa wealth o ill-gotten wealth, mao, dili gani kakapangatarungan, di kakahatag kwintada kun diin gikan ng imong kwarta. The presumption is ill-gotten, nakuha na nimo sa dautang paagi. Nakanungog naman ta nga na masangil si Trillanes, pero dili punta mo tuo dayon hook, line, and sinker ni Trillanes. Kay doon naman siya axe to grind against the Dutertes. No? Lagot maging siya sa mga Duterte. Posible siyang magtumo siya or doon ay tinuod apan iyang pagkapinan. Apan niingon si Trillanes nga kanang mga nanood nga dagko kaayong kantidad nilang VP Sara, ni Presidente Digong, ug uban pang sakop sa Banayng Duterte gikan na ni Sami Oy, drug lord sa Davao, nga naghatagan og suborno sa mga Duterte aron panalipdan sila. Muna nga makita gyud ta. Ug para nako, mas maayo ta nga tugutan lang ni VP Sara kana kung tinuod yun nga wa siya dakong kwarta di as bangko.
Apan kung tinuod nga dako ng iyang kwarta, tulubagon po na niya og posibleng maunay makadiskuhido sa iyang kuan pagkabutang. Apan kung wa gid siya angay gitaguan, dili gyud angay ikahadlok. Pakita la na. Unya mga higala, kung makita gid nato ang tinud-anay nga kanang wa bitay dapig-dapig nga trial. Mga senador grupo man ni Alan Peter Cayetano kining gi-perceive nga mudapig ni VP Sara o kining gi-perceive nga batok ni VP Sara. O gi-perceive nga mga bata-bata ni BBM. Doon na ba panumpa ni mga senator judges? Nya ako gining gi-research ug unsa man ning ilang gisulti sa ilang oath. Kanang pagpanumpa ba? Nakuha nako mao ni. In the Philippine Senate, the text of the oath taken by senator judges during an impeachment trial is the following. I, sa ito pa, ako, nya, musunod ayon, ang nag-administer sa oath mingon, I, nya, musunod ayon ang ni-take oath, nga senator judge. I-state niya iyang name. Sa ito pa, kung si Kinon, ang senator judge, mingon siya, I, Kinon Sinisa, solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of blank, o kinsa may gi-impeach, panlitan, Jun Carillo ang gi-impeach. Mingon siya, I, Kinon Sinisa, solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Jun Carillo, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. Nisayon ako mga igala, ha? Ako, Kinon Sinisa. Sa ito pa Senator Judge Quintajes Kinon. Manumpa nga sa tanang butang nga may labot ni ining husay sa impeachment batok ni Jun Carillo nga karon nasugda na apan wa pa mahibaw og unsay resulta. Kinalang ako, why dapigan? I will do impartial justice. Subay sa batakang balaod o sa mga balaod sa Pilipinas, mauna nga Ginoo, tabangi ko. Sa ato pa, ang usa ka senator judge, nanumpa og iyang gihimong saksi ang Ginoo, tabangi ko. Kun, dili na pinasikad sa ebidensya ang iyang paghukom pananglitan, maklaro ang ebidensya batok ni VP Sara kay kitang tanan makakitag makadungog man ana. Maklaro dako kay siya kwarta sa bangko unya wa na ma-explain. Unya despite nga naklaro ng ebidensya, do nagyapoy mga senador nga dili mamutar pag-convict niya. Nalapas na nila ang panumpa nga Ginoo, tabangi ko, I will do impartial justice. On the other hand, kon pananglit klaro nga tumo-tumo rani. Tumo-tumo rani sa masangil nga mga congressmen prosecutors. Tumo-tumo rani sa grupo ni BBM. Ngayong dako nagkwarta si VP Sara diha. Among other articles of impeachment, ha? Inigtan-aw dito. Makita si ebidensya nga wa man in town, nagkalisod-lisod mas VP Sara, gamay ra mga kwartas bangko. Unya, despite ni anang maong kaklaro sa ebidensya, ang mga senador mubutar lang yun gihapon pagkonbikto niya, sila na po'y nakalapas nining giingon nga, I will do impartial justice. So help me God. Gigamit ninyo ang Ginoo, kintahay aron ingnon nga Diyos nun mo, tarong mo, makiangayon mo, apan, ang inyo daing politika mo inyong gipalabiso. Kinahanglang makakita kita, unsay mga ebidensya, aron mutabang tagtanaw kon kinsay mamakak sa Ginoo ni ining mga senador nato nga naglingkod karon. Ngayigala pinagi nini akong takupan ng atong tulumanon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug pagtan-aw sa Newsline. Sangan sa Lacto Puffy, ingon man sa ASIL Laboratory, sangan nilang Kinon Sinisa ug ni Ray Alquizar, ako mga technicians on board. Ako si Jun Carillo, hangtod sa sunod gayon. Maayong adlaw. Newsline.
Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.